Good day sa inyo, netizens. Kung nabitin kayo sa last vlog ko dun sa Rebel 1100 dahil napopugian kayo sa mga classic bike, ay huwag kayong mag-alala dahil hindi tayo binigo ng Honda at meron pa silang bagong-bago na classic din na CL500. Silipin natin yung kanyang specs and features ngayong araw. Tara! So kung napanood nyo yung last time sa Rebel 1100, ang daming nagkagusto doon dahil automatic transmission to. Pero alam ko na mayroon pa rin talagang market na gustong-gusto yung manual transmission. At mas brusko sa kanilang tignan, yung mas mataas ng konti, pero classic bike pa din. At itong CL500 na nga ang entry ni Honda pagdating sa ganyang category. Medyo mas mataas ito of course compared doon sa Rebel 1100 dahil ang seat height nito ay 790mm. Abot ko pa rin naman siya sa height ko na 5'4", pero sobrang tiptoe na rin ako dito dahil medyo mabigat din ang motorsiklo. Kaya may sasabi kong for intermediate or advanced riders na rin ang isang ito. Meron siyang carb weight na 190 kilograms pero mas magaan pa rin siya compared dun sa Rebel dahil 1100cc yun. Sa engine naman, sa mga nagtatanong, we have liquid-cooled dual overhead cam, 4 valves, and 2-cylinder. Speaking of 2-cylinder, syempre dalawa yung butas ng kanyang pinaka-tambucho at ang nakakatuwa sa kanya netizens, sobrang angas ng datingan ng placement ng tambucho niya dahil nakakabit siya sa ilalim tapos all the way bigla siyang lumiko at napunta dun sa pinakaitaas. Napakalaki pa naman nung pinaka-tambucho niya kaya sobrang bruskong tignan ng motorsiklo na ito. And of course, sa side profile din na yan, makikita mo yung kanyang napakaangas at napakatibay din na diamond steel frame. Naka-chain drive din tayo dito, syempre dahil manual transmission. Kung makikita niyo yung placement ng tambucho niya, netizens, alam ko ang magiging concern ng karamihan sa inyo. Paano naman yung pillion ride ko? Paano yung legs niya? Hindi ba mapapaso dyan? Very visible naman na meron siyang heat guard at napakaangas nga ng datingan nun dahil parang handcrafted pa yung design nun. Pero kung makikita nyo yung placement ng pinakatapakan ng pillion ride ay medyo nasa unahan po siya. So sa mga natatakot na baka tumama dun yung legs ng inyong angkas ay medyo nakaunahan po yung positioning ng legs. So hindi naman po siya prone na madikitan. Pero of course, syempre, malapit pa rin po siya talaga sa legs ng angkas. So I highly recommend mag-ride kayo ng solo kung papayagan kayo. To be exact, ang displacement po nito is 471cc with a bore and stroke of 67 by 66.8mm. Habang meron naman siya compression ratio na 10.7:1. Sa maximum power output, it can produce 33.8 kilowatts at 8,500 RPM. And then sa maximum torque naman, it can produce 43.3 Newton meters of torque at 6,000 RPM. Compared dun sa Rebel, of course, mas torquey yun. And dahil nasa classic category tayo, masasabi natin na decent amount lang yung ibibigay niya sa inyo na torque and power output dahil hindi naman ito made para makipagkare-karera or racing, di ba? It is for touring. Mas may enjoy natin yung scenery ng ating mga pinupuntahan and comfort, of course. Isa rin sa medyo nagagandahan ako sa kanya, yung paint job niya dun sa kanyang pinaka-fuel tank dahil parang merong glittery effect kapag tinititigan nyo siya. Syempre, gawang Honda yan, di ba? Speaking of fuel tank, ang capacity po nito is 12.2 liters. Napakalaki na po niyan at malayo na mararating mo dahil matipid pa rin po ito sa gasolina para sa kanyang kategorya. Ayon sa WMTC ay nagko-consume lang po ito ng 27.1 kilometers per liter. O di ba? 2-cylinder kaya tipid pa rin sa gas. Sa upuan naman masasabi natin na sapat ito para mag-angkas ka at yung lapad niya ay on the middle side lang and yung stitches niya is for the classic bike na din talaga with some belt na pwedeng pagkapitan ng ating angkas. Now, for the suspension, if you're wondering, ay meron tayong front suspension na telescopic 41mm upright forks na merong 150mm travel. Para naman sa rear, ay meron tayong twin shock with 45mm round pipe swing arm na mayroong 5-step preload adjustment. So, adjustable po siya depende sa weight mo and of course, ng inyong pillion ride. So, that's a good thing. Pagdating naman sa braking system, makikita mo sa unahan ay meron tayong single 310 floating disc with 2 piston calipers. Habang sa likuran naman po ay meron tayong single 240mm disc with 1 piston caliper. At syempre dahil big bike na to, ang kagandahan sa kanya ay dual channel ABS na po siya. So both harap at likuran ay naka anti-lock
shock braking system na, mas safe na ito lalong-lalo na sa sudden brakes or bigla ang preno dahil hindi na maglalak yung ating wheels. Iwas disgrasya. Kagaya ng sa Rebel ay nasa gilid din po ang kanyang pinakasusian para i-start ito na napaka-classic ng datingan. Ang modern sa kanya ay yung kanyang meter panel dahil meron tayo dito LCD meter with speedometer, dual trip meters, fuel level and consumption gauge. Syempre, meron din tayong orasan na napaka-importante. May gear position din and upshift indicator. O diba? Kompleto Ricardos na. Sa security system naman ay meron siyang tinatawag na HISS, which stands for Honda Ignition Security System. Ang nagagawa niyan, it electronically controls the starting of the engine. Ay isa rin sa napaka-poging part ng motorsiklo na to, Nedisys, ay yung kanyang headlight dahil LED na po siya and round shape pa, kaya classic na classic yung datingan. Syempre, yung iba, pinapa-aftermarket pa to ng mga grills para mas maangas. Pero yung ganyang round shape, tas LED, panalong-panalo na yan. Tapos medyo nakalito ko lang ng konti yung kanyang mga turn signals sa gilid, kaya mas maporma. Of course, yung suspension niya, Nedisys, ay meron ding protective boots, kaya mas brusko yung datingan ng motorsiklo. Protected pa yung ating suspension. Of course, sa mga batong pwedeng tumalsik while riding, all that elements and factors na pwedeng tumama sa suspension. The side mirrors are also classic dahil may round shape side mirrors din tayo na medyo mahaba. Napasok na pasok naman sa ating taste. Complement siya sa total looks ng motor. Isa rin sa napaka-porman tignan sa kanya, Nedisys, ay yung kanyang likuran or yung tail light niya. Meron siyang nakahiwalay na piece for the tail light na sobrang gandang tignan sa mga mata. And of course, yung turn signals niya ay ganun din para sa unahan. Nakalitaw lang ng bahagya na nakakapagpa-add ng character sa motorsiklo na to. And di mawawala na mayroon siyang light para sa plaka and reflectors para added visibility sa atin at night. Sa turning radius naman or sa kanyang pagliko ay capable itong mailiko ng 2.7 meters. So sapat na para sa makakailanganin mong turning radius sa likuan. And for the ground clearance naman, above average na po ito dahil 150 mm ito. Iwas na sa mga medyo sayad-sayad, lalong-lalo na sa mga humps na malalaki at kung medyo baku-baku or ginagawa yung kalsadang nadaanan mo. Sa dimensions naman, meron tayong length na 2,175, width na 831, and height na 1,134 mm with a wheelbase of 1,484 mm and a caster angle of 27 degrees. Not to mention, Nedisys, meron na din tong assist and sleeper clutch. Diba? Napaka-astig. Big bike na talaga yung pakiramdam mo niyan. Sa mga magtatanong naman, meron po itong SRP ngayon na 409,000 pesos. Para sa inyo, Nedisys, sulit ba ang motorsiklo na ito? I-comment nyo naman sa ibaba. Para sa akin, kung gusto mo ng brusco na looks, manual transmission, na talagang pag sinakyan mo ay lalaking datingan mo at napaka-pogi, classic, it will never go out of style, para sa'yo ang motorsiklo na ito. Expressway legal pa to, syempre dahil big bike na. Tapos may dalawa pang colors na available. Ito na review natin ay matte gown powder black metallic, habang meron pa yung isa na palagay ko ay maangas din, which is matte laurel green metallic. O diba? Astig nun. Ano pa ibang mga motorsiklo ang gusto nyo mapanood sa page ko next vlog? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always.